Good morning mga paps. Merry Christmas ngayon, December 28. Nakalimutan kong batiin kayo ng maligayang Pasko. But anyway, hindi pa huli ang bagong taon. So ito na pala yung Fortuner natin, paps. Pinasok na natin sa loob. Medyo outside di Colombo yung ating rig. Yan, talagang yan pang barako yan, pang bardago lang kasi. So ito, okay na yan. Hindi ko na na-cover. Medyo nagmamadali kasi pinambiyahe namin. Kung paano ginawa ko dito, nilinis ko, inayos ko. Ayan. Ayan. Ito na siya. But anyway, saka na natin to review yun. D4D 2.5 turbo diesel remap. But anyway, dito muna tagong luma natin na 2020 Mirage G4 GLX1. Alright, so yan, binaklas ko na itong likod. Hindi ko na rin na-cover kahapon kasi yung tint niyan, as usual, yung parang sa Altis natin na nagbubbles na siya, pangit na rin lang tignan, marumi. Kaya binaklas ko na. So para ma-access ko yung pinakakaduluduluan, ayan, tinanggal ko yung backboard nandiyan sa likod. Ito rin, binaklas ko kasi iba-vacuum ko. Sobrang dumi. Ayan. Tapos ito kasi nung kinuha ko to, natatanggal na to. Yan, natatanggal na, as in hiwalay na, nakikita na yung kaloob-looban niya. Ibig sabihin kalas sa pagkakabit. So ang diskarte niyan, may tornilyo siya dito. Saan ba yung tornilyo niya? Ayan, may isang tornilyo rito, tapos may isang tornilyo rito sa likod. Dalawa lang naman yan tapos clip dito. Ayan, yung butas na yan. Tapos ginawa ko para maibalik to, kumalas lang pala doon. Ayun, ayan, yung parang may ipit siya. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon, for some reason, bakit kumalas. So naibalik ko na. So ngayon, ayan, okay na siya. So since nabaklas ko na rin lang, iba-vacuum ko na rin to para all goods. Okay, so dala natin yung vacuum natin, paps. Teka, kunin natin yung vacuum. Yan, vacuumin natin, paps. Napakadumi, oh. Tapos na natin i-vacuum. Ito naman, bugaan natin ng itong nabili kong peki na alam nyo na yan. Nadali ako dyan, paps, eh. Anyway, kahit pa paano, gumagana pero hindi masyado nasa-serve yung purpose. Okay, yun, oh. Para balik alindog siya. Malinis tignan. Malinis talaga. Yan, kaya pag tayo nagsasakyan mga paps, nililinis natin yung ating auto talaga kasi ginagamit natin din para presentable. Bigla ang may sumakay, diba, halimbawa sumakay si Ivana, at least makita niya mabango. Oh, malinis. Okay, so okay na, malinis na siya. Na vacuum na rin natin lahat yan. Babalik ko na rin yung mga tinanggal kong mga piyesa-piyesa dyan para all goods na ulit. Ito, balik natin, bango na, oh. Okay, so yun nga pala, sabi ko nga, malay mo biglang masalubong natin si Ivan, so mapasakay siya rito, edi ayos. Shoutout nga pala kay Ma'am Ivana, baka naman pwede maambo ng konting subscribers po. Okay, so yan, itatama nyo lang to, yan, dyan. Break muna natin, one man army tayo, So yan, pasok na. Tatornilyo na lang natin, dalawa lang yan. Isa dito, isa dito. Ayun pala ito. So ito yun. Kaya pasok na natin.
Okay, so ayan na. Pwede na. Balik na natin tong takip niya. So naibalik na natin. Ito na lang. Shift knob. Okay. Yan, pakunti-kunti. Ibabalik natin na. Ayan, ito pops yung backboard niya. So binaklas natin ng tuluyan para malinisan na maayos. Punas. Basa natin tapos ang pakintab. Bugahan natin itong magic power. Ang pakintab lang na ito, paps, dito pintura. Tapos foam. Okay, so pwede na ibalik. Gawin natin ito na dumihan eh. So punasan natin. Okay. Kabit pops yung connector na to. Yan dito. Para milaw. Yung connector niya para sa third brake light. Yan. Ito yung asawa niya. Kalimutan ikabit. Okay. So bago natin i-fix lahat. Ikabit naman na siya. Bago i-fix, i-check muna yung lahat ng mga dapat na nakasalpak. Ano pa ba? Okay na siya. Yan na lahat. Okay, so pwede na. Puk lang yan. Okay, lagay muna natin dito, paps. At ilalabas ko lang yung ating isang auto dahil papasyal muna tayo. The next day. Good morning mga paps. Nag coffee break lang tayo. So ginawa ko, tinanggal ko na yung gulong sa harap, nilipat ko sa likod dito. Kasi yung gulong sa harap, iba yung series, 19555 yung nandito, yung nasa kabila 18555. Although yung lapad lang naman yun, kaya lang meron pa rin bearing yun sa steering. So ginawa ko, nilipat ko na lang sa likod since okay pa naman yung gulong. Except yun nandun, may side cut na isa. So bibili na lang siguro ng dalawang gulong in the maybe next year. Wala na tayong budget eh. So yun, ganyan na muna para lang maganda yung steering natin. So yan, pinagpapalit natin. Okay. Okay, lipat naman natin itong isa sa harap. Okay, ganda ng araw. Hirap, masikip ang ating garahe. Kaya pikado, pero mainam na yan kaysa wala. At least may mapagtitiisan. Ayun, so napagpalit ko na yung gulong dito. Yung nasa harap, nilipat ko sa likod. Nasa likod, nilipat ko sa harap. So, ganun din ang gagawin natin dito. Alright, okay. So, na-rotate na natin yung mga gulong dito, paps. So, all goods na yan. Itutuloy na natin yung linis sa loob. Tapos, ito yung tint nito. Binaklas ko kasi pangit na. Ayan, ngayon malinis na uli. So, pinaplano kong baklasin din yung iba pang tint. Kaso medyo siguro ganyan na muna. Okay, but anyway, mamaya reviewin natin ito matapos natin linisin. Yung may sayang lang, original paint siya kasi 2020 pa to eh. So hindi pa siya nare-retouch. Kaso may mga ayan, malalim talaga pag ginanyan mo, malalim yung sumasagko na yung kuko mo. Hindi na mababapping yan. Ito. Baka sa dating may-ari, nagpark siya somewhere, pinagtripan. Yan. Or sumabit. Okay. Pero ito, for sure, hindi ito sumabit. Ito talaga sinadya na yan. Saan yan? Makikita dito. Yan. Ito.
Parang tinansan eh. Ayan o. Di ba kita masyado? Ito, ayan. Parang tinansan. Ayan o kaysa rito. Ayan. Sayang. Hindi na mababuffing yan. So ganyan na muna. At least original paint pa rin. So ito yung loob niya. Basic siya. Base model. Pero all goods. Okay na yan. Sa mga nagtitipid sa gasolina. Tsaka sa hindi masyadong mahal ng sakyan na modelo. Okay. So balik na natin tong upuan, Paps. Malinis na yung windshield. Kaya ako kasi binaklas tong upuan para mabaklas ko tong backboard. Yan. Ngayon kasi yung windshield, yung rear windshield nilinis ko dahil madikit yung tint. Ngayon okay na. Balik na natin. So ito yan, papi. May 3 tornilyo. Ayan. Yan yung isa. Tapos sa gitna, yan yung pinapasukan na yan. Tsaka doon sa dulo. Doon din. 3. Medyo hassle. Konti. Okay. Ayos. Kabit na lahat. 5 minutes later. Tara, Puffs, ilabas natin. Gamitin natin to. Pero bago lahat, i-review muna natin. Dito muna tayo sa engine. Ito yung engine bay niya. Okay, so ito yung engine niya. 1.2 3-cylinder. Ito yung sinasabi kong yung sa may engine support na minsan maluwag or yan, mag-cause ng vibration. Isa pa, yung mga sa ignition coil niya, baka may sira na dito, yan. Or spark plug, palitin niya. Yan lang naman ang i-check na yan. Or yung air filter, pagka ma-vibrate. Yan ang nagiging sakit ng mga ganitong klaseng sasakyan. Mirage G4 3-cylinder, 1.2 engine. Okay. Sa looks naman wala akong masabi kasi maganda naman talaga. Okay naman siya. Sporty ang itsura. Okay, dito tayo sa loob. Okay, pagbukas mo, binuksan natin, yan, ito yung loob niya. Decent rin kasi all black. Maganda naman talaga ang all black sa sasakyan eh. All black, all brown, mga ganon. Maroon. Yun. So, naka power windows na siya. Power lock. And then, power mirrors. Ano pa ba? Airbag. Electronic power steering. Tapos sa loob, ito pala, may adjustan din yung upuan niya. Okay, kung gusto mong may adjustment siya ng height. So, mas mababa, mas mataas, depende sa upo. Yan, speakers, meron siya dito sa driver, passenger. Meron din dito sa likod. Maganda rin ang tunog ng speakers niya. Okay. Tapos may cup holder dito, yung passenger sa likod. May cup holder din doon sa harapan. Yung driver, passenger. Ayan, cup holder dyan. Okay. Dito naman sa trunk, maluwag din eh. Laki oh, lawak. Malawak siya, as in. Pero yun nga, kung nasa patag lang naman kayo at magbiyahe, pwede nyo punuin ng todo yan. Pero kapag aakyat kayo ng mabundok na lugar tulad ng Baguio, medyo wag yun ang punuin. Kung siksikan kayo, sigurado yung hihirapin kayong umakyat ng Baguio pagka ganun. Okay. Tapos, 2020 model to, 1.2 manual transmission, shift stick. Yan. So basic lang din naman yung mga nandito. Kung ano yung mga meron sa mga sasakyan na lumalabas ngayon, meron siya. Tapos ang maganda naman dito, naka Bluetooth stereo na siya. Check natin. Okay. Yan. So anong meron dito? Check natin. Ayan, may Spotify ready siya. Tapos ano pa? Bluetooth, audio, may aux. Then syempre radio meron siya. Radio. Basta radio. Ayun, may radio. Ano ba susunod dyan? USB. Meron na siyang USB. Okay. iPad. Bluetooth. Meron din siya. Yun. Yun ang meron yan. Then, syempre dito, meron siyang makikita tayong ulit ha. Yan. Ano ba makikita natin dito? Meron siyang clock. Radio station. Tapos may date. May clock siya. So, okay na rin. Para habang nagdadrive ka, hindi mo nakakalimutan kung anong date na, anong araw na. Yun, meron siyang 12 volts na adapter dyan, o cigarette lighter. Tapos ang knob natin dito ng aircon, climate control is analog pa siya.
Okay, so ito yung sinasabi ko na may SRS airbag. Ang odo nitong nakuha natin is 86,000 something. Yan o. Okay, tapos nandito yung map light niya. Dito lang meron, wala na sa likod. Ayun, ito yung base model niya na Mirage G4 2020. Yung mas premium dito, nandito siya yung kanyang push start niya nandiyan. Although, yun lang ang kulang, tsaka syempre mas malaking displacement nun. Meron naman tong power mirror, okay na yan. May power windows, power locks, okay na yun. Tapos ito yung mga upuan niya, fabric niya, okay din, malalambot ang mga foam. Komportable rin, komportable talaga. Yun nga lang, kung nag-expect tayo ng power, medyo, kung ikaw ay medyo sanay sa malalaking displacement, makukulangan ka rito, especially kung nandito tayo sa akyatan sa mga mabundok na lugar. Akyat siya, oo. Pero yun nga, pag puno siguro, sobrang puno kayo, medyo hihirapin siya ng konti. Unlike na malalaking displacement, syempre, hindi nahihirapan yun. Tapos, sobrang tipid. Yun naman ang masasabi ko rito. Okay. So, ngayon, testingin namin muna natin. Mag-joyride tayo ng konti. Tapos, i-review uli natin kung anong ride nito. Kung anong okay. Yan, SRS airbag, passenger, and driver. Yan, meron siya. Okay, so testingin natin, papi. Kung anong ride ang meron to. Naman tayo. Yan yung forma niya. Yung ilaw niya, maganda yung design. Yung rims niya, naka-body color. Which is maganda yan. Tapos yung harapan niya, sporty. Parang naka-lift ba, front lift na rin siya. Tapos chrome yung kanyang grill. Okay. Yan, so far ito na siya, sporty look. Ang datingan. Wapo rin. Okay, testingin na natin. Okay, so gamit natin tong ating 2020 Mirage G4. Ayun, ang basic features nito, syempre may busina, airbag, tapos electronic power steering kaya magana siya. Tapos power lock, and then power mirror, meron na siya dito. Power windows, yan. Tapos naka Bluetooth, Spotify, yun, ang mga USB, yan. Alam ba USB nito? Isa lang, USB connector. Tapos base model tong ating Mirage G4. Meron siyang RPM, meron lang siyang speedometer, yun lang naman meron dito. Tapos malinis yung loob. Analog pa yung mga climate control, tapos manual transmission. Okay. 1.2 engine po ito. So nandito kami sa lugar na paakyat, pababa ang takbuhan dito, kaya hindi mo ma-expect na ito ganun kalakas. Pwede naman kung hindi kayo punuan dito sa sa lugar na mabundok. Pero kung punuan lagi, hihirapin ito. Pero sa Batag, pwede. Sa tipid at tipid, city driving, nag-12 to 15 kilometers per liter. Much more siguro kapag sa highway. O sa highway na siya, siguro abot pa to ng 20 kilometers per liter. Sobrang tipid. Yung sa mga nagtitipid na sa gasolina na gusto makalayo-layo ng biyahe, ayun, ito ang kailangan ninyo. Okay naman ay kung hindi kayo naghahanap ng power sa sakyan, okay lang to. Pang lang, economy lang talaga. Yun. Tapos may eco mode siya. Kapag mabagal-bagal ka, yun, nag-activate yung eco mode para makatipid sa gasolina. Ayun. So yan lang naman lahat na meron ito. Pagdating sa windshield niya, maluwag naman. Okay naman. Ang upuan, komportable. So far okay lahat. Malambot ang shocks. Yun, hindi nga lang siya ganun ka-luxurious kasi nga 1.2 lang ito, tapos base model lang ito ng Mirage G4. Ang nagiging sakit lang ng mga ganito is since 3 cylinder siya, kalimitan daw, vibration ng makina ang problema nila. So check nyo lang, pag may vibration ng makina, yung engine support, tawag ito, ignition coil, spark plugs, mga ganun. Tapos filter, air filter, baka barado, mga ganun lang naman. Kapag hindi pa rin mawala yung vibration, consult na kayo dun sa mga expert para ma-check nila kung bakit. Pero sa case nito, may vibration siya nung una, pero chinek ko, yung engine support ang problema. So pinayos ko na, so okay naman na. So yun, okay mga paps, ito na yung Mirage G4 natin. Kung nagustuhan nyo yung ating video, syempre dating gawin like, comment, share, subscribe, and Papi Power.